lang at dahil kanyang paglalang siya ay ng ibang bayan. Dahil sa matinding kahoy sa paglalakbay kung saan-saan, si Bantugan ay nagtatakip hanggang siya ay abuti ng kamatayan sa pintuan ng palasyo ng kaharian ng lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat. Nang matagpuan siya ni Prinsipe de Timbang at ng kapatid nitong hari, sila ay nagulumihan kung ano ang kanilang dapat gawin. Pa-video kami nito. Gusto mo ah. Mag-lagi ako. Dami naman. Isi suave? Isi suave. Sige, damihan yung uniform niya. Habang sila ay nag-uusap, isang lorong dumating sa bulwagan at sinabi sa kanila, siya ay galing sa kaharian ng Bumbaran at ang bangkay ay ang nabuli ng Prinsipe Bantugan ng Bumbaran. Siya ang Prinsipe. Siya ay si Prinsipe Bantugan na galing sa kaharian ng Bumbaran. Nang magbalik ang Lora sa Bumbaran, ay binilita niya kay Haring Madali ang pagkamatay ni Bantugan. Yes! Kaagad lumipad sa langit si Haring Madali kasama ang isang kasangguni upang bawiin ang kaluluwa ni Bantugan. Samantala, dinala naman ni Prinsipe de Timbang ang bangkay ni Bantugan sa Bumbaran. Pagbalik ni Haring Madali, ay pinilit lang ibalik ang kaluluwa ni Bantugan. Nakabakat. Nang muling mabuhay si Bantugan ay nagkaya at nagbago si Haring Madali. Nang mabalitaan ni Haring Miskuyaw sa away ni Haring Madali na si Bantugan ay namatay, lumusot si Haring Miskuyaw kasama ang kanyang maraming kawal sa Bumbaran. 20 lahat. Dumating ang pangkating Miskuyaw sa Bumbaran na kasalukuyang nagdiriwang dahil sa pagkabuhay ng muli ni Bantugan na hindi nalaman ni Miskuyaw. Natigil ang pagdiriwang at ito ay napalitan ng paglalaban. Para sa inyo! Umayin lang. At may mapawid si Bantugan na siya ay paglimas sa mga kalaban. Dahil sa karamihan ng mga tauhan ni Miskuyaw ay nagaling lamang ni Bantugan sa kamatayan, siya ay nanghina hanggang sa mabiyak ng kanyang mga kaaway. Siya ay ginapos, subalit unti-unti rin nagbalik ang kanyang lakas nang makapagpahinga. Pinalagot niya ang pagkakadapat sa kanya at muling lumaban. Dahil sa malaking galit sa mga kaaway, higit siyang naging malakas hanggang sa mapuksa ang lahat ng mga kalaban. Pagkatapos labanan ay dinalaw ni Bantugan ang palibot ng kaharian ng Bumbaran at pinakasalanan niya ang kanyang katipan at sila ay dinala sa kanyang kaharian. Kaya ba ba? Bangkay pa, bagsak mo lang ba?